Tayo po ay magpapatuloy ngayon pong umaga. Amen. Hallelujah. So, siyempre tayo po ay dadako sa atin pong pag-aaral patungkol po sa mga kaganapan o magaganap sa huling panahon. Siyempre, bahagi po ng pag-aaral sa mga huling araw ay ang tinatawag na kamatayan. Ano po? So, ang ating pinag-aaralan is patungkol sa pisikal na kamatayan. Hallelujah. Ano po ang pinaka-greatest fear natin sa buhay? Ito ba ay kamatayan? Sino po ang takot na takot mamatay? Hallelujah. O sino dito takot sa patay? Taas ang kamay, takot sa patay. Ayaw nyo, pag may namatay kapitbahay, ayaw pumunta at yung sumilip. Baka pag sumilip ka, kumindat sa iyo. Hallelujah. So, siyempre, pagkatakot ka sa patay, yun yung pagkakataon mo para ma-overcome mo yung takot sa patay. Tingnan mo yung mga namatay. Ano ba ang mukha ng patay? Mayroon bang pagbabago? May mga namamatay, nagpaniwala ng iba ay hindi ika yan. Napalitan yan. Sa amin nung araw, may nalunod. Nagpaalam sa asawa para pumunta sa laot, magsama sa pahingisda. Pagtalon niya sa dagat, hindi nakaahon. Sabi ng iba, nung nakita na lambat na yung bangkay, kasi lambat yung sa amin nihila yung lambat, tawagin ay sayap, sa English naman ay bitsin yata ang tawag doon, sayap. So sabi ng iba, ay hindi na yan. Hindi na yung katawan, napalitan na yan Ba't sino nagpapalit ng katawan kaya? Paniniwala ng mga tao, pagka ang isang tao namatay ay napapalitan. Pinapalitan ng demonyo, pinapalitan ng engkanto. Hallelujah. So, ngayon, ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Bagkus ito'y dapat pinaghahandaan. Amen? Sabi sa Bible, dapat ang kamatayan ay pinaghahandaan. At yan ay ginagawa ng mga taong matalino. Sabi sa Bible, sabi ni Haring Solomon, matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Ngunit mangmang ang isang taong naghahanda sa kasiyahan. So, pili tayo na ano bang dapat nating paghandaan? Kasiyahan o ang kamatayan? Hallelujah. So, dapat daw nating isipin na tayo daw na buhay ay mamamatay din. Kaya, ang isang bagay dito, mga minamahal, ang kamatayan, yung katotohanan sa kamatayan, ang kamatayan ay walang pinipiling oras. Parang pinto yan ang pinto sara bukas. Hindi mo alam kung kailan yan magsasara. Ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan magtatapos.
Amin po. So, kailangan nating maghanda. Sapagkat, totoo, walang pinipiling oras, walang pinipiling edad. Nandyan pa po kayo? Walang pinipiling oras ang kamatayan at walang pinipiling edad. Bata, dalagat binata, matanda o matandang matanda. Pero alam niyo mga minamahal, napakapalad natin o napakapalad ng isang tao kung humaba ang kanyang panahon at taon para mabuhay sa ibabaw ng mundo. Amen po ba? Pag umabot tayo ng pagtumungtong ka ng 60, mapalad ka na. Ang kinatatakutan ng iba, pagtungtong ng 49. Yung mag-49, narinig nyo na yon? Na marami na hindi nakakaabot ng edad 49. Kaya siya dito ang 48. Si Sir Linda 48. Ay, malusog pa yan. Hallelujah. Malusog naman si Sister Linda 48 and a half. Ibig sabihin, malapit-lapit na sa 49. Hallelujah. Sa alam niyo mga minamahal, huwag kayong maniwala doon. Amen. Pag 48, pag 49, medyo delikado ako Pero pagka nakalampas ka ng 49, naging 50, abay, ayos, nakasurvive ka. Ano? Alam niyo mga minamahal, ang edad ng tao, ang panahon natin, si Lord lang nagtakda niyan. Huwag kayong maniniwala, pagtungtong po ng 49 ay nagdidelikado na ang buhay mo. Hallelujah. Lalo na kung may pananampalataya ka kay Lord, ang pananampalataya mo ay aabot ka ng 70, pag malakas sa Biblia, aabot ka ng 80, yan po'y biyaya at grasya ni Lord. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo noong mga nakaraang buwan, ilang buwan ang lumipas, hindi ko na mabilang Sabi ko kay Pastora, tara, uwi na tayo. Parang tingin ko si Nana mamamatay na Sabi ni Pastora sa akin, kung umuwi tayo at hindi mamatay si Nana, magtagal tayo doon. Tapos, siyempre isang linggo tayo doon, maghintay mamatay si Nana. At di mabalik tayo dito. Sunod na linggo, hay mo namatay, bumalik ulit tayo, magastos sa pamasahe. Lalo ngayon, magkano pamasahe sa barko? Tagmahal. Kaya, siguro, ipostpone natin, papunta natin Mindoro. Bakit? At kung dati 500, magkano yan? 590? 570? Ay ngayon, siguro, baka mga 800 na. O 900 na pamasahe. Papuntang Mindoro. Dito na lang muna tayo. Nandiyan pa kayo? Hanggang ngayon, yung tiyahin namin, na nandun sa bahay nakatira, buhay pa rin. Alam niyo kinakain niya? Nabubuhay siya sa gatas at tinapay. Buhay palang tao kahit gatas at tinapay lang. Sa totoo lang mga kapatid, para ang tingin ko doon sa tiyahin namin, ang buhay na lang sa kanya, kalahati na lang katawan. Yung kalahati, yung pababa niya, parang patay na Hallelujah. Kaya sabi ni Pastor Sonyo, noon nandun kami, at nag-video call kami. Sabi niya, si Nana, sabi niya, ay, hindi pa yan mamatay. Nakita kayo Hallelujah. Kaya hanggang ngayon, buhay. Sa biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya,
sa isip ko, sabi ko nga, kung kailan siya kalooban ng Diyos sa kunin, ay sige Lord, bahala ka na lang. Kasi alam niyo mga minamahal, na pinagpira namin. Kumbaga, ipinagkatiwala na namin kay Lord. Lord, kasi nakakaawa ang kanyang kalagayan. At siyempre, nakakaawa din yung nanay namin, nag-alaga. Alam niyo yun? Nakakaawa yung kalagayan niya. Kasi nga, ang kamatayan naman ng mga anak ng Diyos, hindi kalugihan eh. Hallelujah. Pero hindi ako nagtanong kay Lord, ba't hindi pinakinggan panalangin namin? Nakunin si Nana. Bakit marunong pa tayo kay Lord? Hallelujah. Sabi ni Pastora Sonia, ipag-pray nyo na. Sabi naman ng pastora dati namin, sabi ko sa nanay namin, ipanalangin, ipagkatiwala, i-commit nyo na kay Lord. I-commit nyo kay Lord. Ay, ayaw pumayag ng kapatid namin. Kapatid ko nandun. Ayaw pumayag? Bakit daw? Bahala si Lord yan. Pinanalangin ng nanay namin. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Hallelujah. Makabuti sila ng 100. Nandyan pa kayo? Bakit? Ay, sayang yung 100,000 eh. Galing sa gobyerno? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sadyang ang buhay ng tao ay mahiwaga. Amen? Ang buhay ng tao ay mahiwaga. May mga tao na hindi mo akalaing mamamatay, sila pa yung nauna. Mayroon kaming pastor sa aming local church. Nakakapagsimba pa, bagamat siyempre, na-stroke siya, na-paralyze yung kalahati ng kanyang katawan. Pero nakakapunta sa church. Yung tiyahin namin, matagal nang bedridden, hanggang ngayon buhay. Yung pastor, doon sa church namin, na matagal na nagpastor, nauna pang namatay. Ilang buwan na nakalipas. Kaya nga, mga minamahal, sadyang ang buhay ng tao ay talagang punong-puno ng misteryo. Pero, tandaan po natin, ang buhay na mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos, yan ay kaloob ng atin pong Panginoon. Ilang taon na si Nana? 89. Tingin ko, yung 11 years na yon, talaga pahirapan na yon. Pahirapan na yung 11 years. Tinapay at gatas lang eh. Hallelujah. Kaya alam niyo mga minamahal, kumbaga sabi nga ni Pastor sa amin, mapalad kayo. May biyaya ang Diyos sa inyo. Sige lang. Sige lang. Kaya, alam niyo, buwan-buwan, yun, sinusuportahan namin. Ano kaya itigil namin suporta? Baka mamatay. Siguro kunin ni Lord John, pag hindi na namin suportahan. Hallelujah. Pero pangit naman, Hallelujah. Pero alam niyo, mga minamahal, ang challenge ko po sa inyo, kung mayroon pa kayong mga magulang, matanda, kung may pagkakataon kayo na maalagaan nyo, alagaan nyo. Suportahan nyo. Amen? Amen. Suportahan nyo. May pagpapala ang Diyos dyan. Hallelujah. May pagpapala ang Diyos. Salamat sa ating pong Panginoon. Ngayon pong umaga, ang kamatayan, mga minamahal, sa mga anak ng ating pong Panginoon ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Sabi nga po, physical death is not the end of existence, but only a change in the state of existence.
change of state of existence. Hallelujah. Magpapalit lang ng lugar. Magpapalit lang, Panginoon. Mga kapatid, tayo ng kalagayan. Hallelujah. Nandito tayo sa lupa. Tama ang sabi ng Biblia. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Biblia na huwag natin ituon ang ating buong pansin sa mga bagay na panlupa, sapagkat ang tunay nating bayan ay doon sa langit. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. So, darating ang araw, magpapalit tayo ng kalagayan, ng lugar doon sa langit. Hallelujah. Diba? Hindi katapusan. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng ating buhay, kundi ito ay pagpapanibago lang ng lugar at kalagayan natin doon sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya, ano po mga minamahal? Sabi diyan, for the believers, physical death is not the ultimate effect of sin and the last effect of sin to be canceled by Christ's redeeming work. Amen. Yun po ay binanggit niya sa Romans chapter 5 verse 12 hanggang verse 15. Hallelujah. Pero sabi dito, for the believers, hallelujah. Sabi diyan, it marked his entrance into paradise and into the presence of Christ. Jesus. Amen. Hallelujah. So, ang kamatayan daw para sa mga banal, sa mga matuwid, ay ang pagpasok natin doon sa paraiso at sa presensya ng atin pong Panginoon. Sa presensya ng atin pong Panginoon. Ano po? Hallelujah. Glory, glory to God. Yan po yung sinasabi ni Pablo na to be absent from the body is to be present with the Lord. Amen. Hallelujah. To be absent. Ibig sabihin, ang tutukoy doon ay kamatayan physically. To be absent from the body. Yung kaluluwa ng tao na nawala sa kanyang katawan, hallelujah, absente siya sa kanyang pisikal na kalagayan, sa kanyang katawan. Ngunit, ang kaluluwa na humiwalay sa katawan ng isang tao ay presente doon sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngayon, tayo po natin mga minamahal. Tayo po natin at bigyan natin din dito ang sinasabi sa aklat ni Lucas. Sabi diyan, Luke chapter 16 verse 19. Ito po ang ating pong talata. Now there was a certain rich man, and he was clothed in purple, in fine linen, faring sumptuously every day. And a certain beggar named Lazarus was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs that fell from the rich man's table. Yeah, even the dogs come and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and he was carried away by the angels into Abraham's bosom.
And the rich man also died and was buried, and in Hades he lifted up his eyes, being in torments, and said Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and call my son, for I am in anguish in his flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and Lazarus in like manner evil things. Hallelujah. But now here is comfort, and thou art in anguish. And besides all this between us and you, there is a great gulf fixed, that they that would pass from hence to you may not be able, and that none may cross over from there to us. And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one go them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded if one rise from the dead. Amen. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita. So, dito po mga minamahal, ay atin pong makita minsan pa ang isang katotohanan kung ano ang mga itinuro at sinabi ni Jesus patungkol sa kamatayan, patungkol sa lugar ng kahirapan at pagdurusa na kung tawagin ay Hades. Hallelujah. Na kung tawagin ay isang lugar na kung saan ay naghihirap ang tao. Hallelujah. Ang mga salitang ito sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na sa ngayon, sa panahong ito, sa kasalukuyan, ikaw ay buhay physically. Hallelujah. Nang sa ganon, ay hindi natin danasin kung ano ang naranasan ng mayaman na namatay. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Ang kaibahan ng ating buhay sa buhay ni Lazaro ay malaki. Sabi ng Bible, sa mayaman tumanggap ka ng mabuting bagay. Ngunit si Lazaro ay masamang bagay ang kanyang naranasan sa mundo. Ngunit ngayon, siya'y inaalin. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang isang katotohanan sa panahon ng kamatayan, mga minamahal, may lugar na pagdadalhan ang Panginoon sa mga taong namatay. Amen. Hallelujah. Of course, physically, tayo po ay ililibing. Amen. Hallelujah. So,
Magkano? Na? Magkano ang libingan ngayon sa Montalban? Ano ang pinakamura? 40? 65? Aroy. Kabaong pa lang. Ay, yung paglilibingan. di bali kung walang kabaong, balutin na lang tayo sa kumot. Bakit? Bakit yung mga Muslim, pag namatay ngayon, sabi nga nung matanda na kapitbahay namin na matagal sa Saudi, alam mo, pastor, sa Saudi Arabia, ang patay, pag namatay ang tao, nandyan lang, binabalot ng kumot. So, kailangan huwag paabuti ng 24 hours yun. Ililibing ka agad yun. Di ba binabalot na sa kumot ang Muslim? Hindi, wala silang kabaong. Binabalot lang yun sa kumot. Tapos huhukay sa lupa. Ibabaon sa lupa. Ganun lang. Ay tayo kasi, pakabakabaong pa eh. Ay ngayon pa naman, pagandahan ng kabaong. Pagandahan ng kabaong. Kung gusto mo na medyo mura, ay di yung mga ordinaryo lang yung mga design niya. Kung gusto mong mahal, yung may mga ginto ng kulay na nakapaikot sa kabaong. Gusto mo yung pinakamahal talaga, yung talagang gold-plated pa sigurong kabaong. Alam niyo mga minamahal, alam ko yung kabaong ko kung magkano yun? 30 mil? Magkano yun? Sa St. Peter, 30, no? Bayad ko na yun. No? Pero napakinabangan ko na binayad ko, naripad na sa akin eh. Nandyan pa kayo? Sino itong nakatanggap ng refund sa kabaong? Wala. Ako lang? Maganda kaya. Alam niyo yun? 5 years naghulog ako sa St. Peter. Para sa kabaong. Aba, pagdating namin dito, after 5 years, winidraw ko dyan sa St. Peter. Inisyon ako ng chike. Winidraw. Pinapalit ko sa PNB. Ako, totoo nga. Ngayon, wala na. Logan St. Peter eh. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa atin pong kalagayan, makita po natin ang isang katotohanan. At ang kagandahan sa mga taong naglilingkod sa atin pong Panginoon pag namatay, ang isang katotohanan. Kapatid, mga minamahal, susunduin ka ng anghel ng Diyos. Susunduin ka ng anghel ng Diyos. Doon kami papunta ng Antipolo. Nagkwento si Pastor Sonyong. Yung kapatid niya ay na-confine sa ospital. Yan po ay nadagara ng kahoy. Ay di nabali yung kanyang binti. Kasi maglalagari, magchichinso eh. Naipit na kahoy sa gubat. Dinala sa Manila, sa orthopedic, pinagamot. Sa matagal na panahon, napakinabangan niya yung bali na yon. Napaan niya, napakinabangan niya. Pero, nitong taon lang, nagkaroon ng problema. Kaya, kumbaga, yung putol na yon, nagkaroon ng problema. At, ang sabi ng doktor, kailangang putulin. Kailangang putulin yung kanyang binti na yon na napiktuhan. Kasi kakalat yun eh. Noong nasa ospital daw, kwento ng kapatiran, na naginip siya na may mga nakadamit na puti na sumusundo sa kanya.
Kaya, tinawagan sila Pastor Sonyo na lumos sa Maynila para kausapin. Para tanungin at siyempre may paliwanag kung ang ibig sabihin nun. Habang nagkikwento na yung kanyang kapatid sa ospital, sa orthopedic, umiiyak. Umiiyak siya. Ngayon, ang sabi ni Pastor sa kanya, pag sunduin ka uli, makiusap ka. Pwede na makiusap na huwag muna eh. Nandiyan pa kayo? Kasi alam niyo, siya sabi kitong pagsundo ng anghel. Kay Lazaro, dinala siya ng anghel eh. Diba? Ulitin ko yung kwento. Mayroong dalagita sa amin nung kami pastor sa Mindoro, sa church na pinanggalingan namin. Sumakit lang ngipin. Lumala. Hanggang sa natuklasan na yung dito sa kanyang itong panga niya ay nasira na. So nagbutas to. Sabihin, naging cancer siya. No? Kasi wala nang lunas eh. Nung malapit na siyang mamatay, pinatawag kami. Pastora. Sa bahay nila. Ang tanong nung dalagita sa akin na, nag-church sa amin yung mga bata, yung mga anak nila. Pastor, pag ako bagay namatay, diretso ako sa langit. Siyempre, bilang pastor, ano sasabihin ko? Natural! Di ba? Natural, sabi ng Bible eh. Si Lazaro namatay, dinala ng anghel sa paraiso. Doon sa sinapupunan ni Abraham. Alam niyo mga minamahal, sabi nung bata, Pastor, sinusundo na po ako ng mga nakaputi. Totoo talaga sa Bible. Pag ang tao pala mamatay, susunduin ng anghel. Kasi, alam niyo mga bata na yon, talagang linggo-linggo nagpupunta sa simbahan. Umaatin ng gawain. Kahit sila lang, kahit di kasama ka ng mga magulang, umaatin sila sa church. No? Kahit na pinipersecute sila ng kanilang lola, kalantyahin na katikista sa Catholic, dahil doon sila sa born again nag-church, tuloy-tuloy yung mga bata. Hanggang dumating sa point na nagkasakit yung bata. At namatay. Pero ako'y sigurado, 100%, nung mamatay yung bata na yun, sa langit talaga yun. Andyan pa kayo? Kaya, sabi ni Pastor sa kanyang kapatid, pag sinundo ka, makiusap ka. Bigyan ka pa ng pagkakataon ni Lord. Alam niyo mga minamahal, na hanggang ngayon, buhay pa naman. Kahit na naputol na yung kanyang paa, bagamat mahirap sa isang tao na mawala ng paa, ng binti, di ba? Mahirap. Sanay ka na kumplito ang paa mo. Mahirap. Pero alam niyo mga minamahal, totoo na sa buhay natin bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Lalo na, nabuhasan ka na ng parte ng katawan, ay mapakatapat ka na kay Lord. Amen? Amen. Mawala man yung buong katawan mo, mamatay man, alam niyo ang pag-asa natin, sa langit kumplito yan eh. Amen po ba? Hallelujah. Kumplito yan sa langit. Mawala ng ibang parte ang ating katawan. Pagdating sa langit, kumpleto yan. Kumpleto dun. Mayroon doon mga paa. Mayroon doon mga kamay.
Na? Kung ang mga ating mga mata ay may diferensya, kumpleto doon. May malinaw na mata doon. Nandiyan pa kayo? Kaya nga ako nagpapasalamat kay Lord, kita ko kayo eh. Kanina nagsimula tayo, hindi ako makita na sa hulihan. Loko talaga itong mata na ito, pabago-bago. Alam niyo mga minamahal, kaya nga every time na ako'y tatayo sa lugar na ito, sa pulpitong ito, ang challenge sa akin, yung aking mata. Hallelujah. Pero mabuti ang Diyos natin. Amen. Mabuti si Lord. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, bakit lahat ng mga bagay sa buhay natin na nangyayari, anuman ang apektado sa ating katawan, parte ng ating katawan, katawan lang yan. Sabi ng Bible huwag niyong katakutan nga ang pumapatay ng inyong katawan. Ang katakutan ninyo ay yung may kapangyarihang pumatay ng katawan at magbulit doon sa impyerno. Walang iba kundi si Lord. Amen. Pag ang ating katawan, itong physical body natin na gumagalaw, kumikilos, ay hindi natin ginamit para mamuhay na may katwiran sa harapan at kabanalan sa harapan ng ating pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, ito ang magdadala sa ating kaluluwa doon sa kapahamakan, sa Hades na kinaroonan ng mayamang namatay na hindi kumikilala sa Diyos. Nandiyan pa kayo? Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, tapos natin mga minamahal, sabi dyan, ang mayaman, meron siyang mayaman na nagdaramit ng mamahalin. Sabi diyan, and he was clothed in purple and fine linen. Alam niyo, pag mayaman pala, ang laging suot na damit ay kulay ubi. Sino nakakulay ubi? Tingnan mo natin. Si Ele. Yan, si Ele. Yung mga pink na, malapit-lapit na sa ubi yan. Kasi may ubi na ganyan eh. Alam niyo, ubi yung kinakain, yung halaya. Parang ganyan ang kulay, yung mga pink na suot nyo. Malapit-lapit na kayo sa mayaman. Nandiyan pa kayo? Parang ayaw nyo Tanggapin nyo, ako yun. Amen. Bakit? Ang mga anak ng Diyos ay nakatalaga para yumaman. Hallelujah. Payapakan natin si Lord. Kaya, magsanay kayo. At kung pupunta kayo ng supermarket, ng department store, pumili kayo ng damit na kulay ubi. Purple, sabi ng Bible, ang mayaman ay nagdaramit ng mamahalin. Mahal pala. Mahal ang damit na kulay ubi. At yan ang damit ng mga mayayaman. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, sabi diyan, and a certain beggar named Lazarus was laid at his gate full of sores. Tad-tad po daw ng sugat si Lazaro. Parang hindi kaaya-aya ang kalagayan ni Lazaro nung siya nabubuhay. Bukod sa siya'y pulubi, mahirap, tad-tad pa ng sugat. Sakit nun. Nandiyan pa kayo? Pulubi ka na, tapos ang dami pang sugat. Siyempre, sinong tao ang hindi lalayo sa iyo pagka yun ang nakikita sa iyong panlabas na kalagayan? Diba? Lalayuan ka ng tao. Tad-tad ng sugat. Pero alam nyo, ang may gusto ng lumapit kay Lazaro, hindi tao,
mga aso, sabi sa Bible. No? Habang nandun siya araw-araw sa pintuan ng mayaman at naghihintay na mahulog ang mumo sa hapag ng mayaman, nandun si Lazaro. Nagtitiis lamang kung kailan mahulog ang mumo. Ganon siya kahirap. Hallelujah. Nakita po natin, para bagang nabuhay si Lazaro, no? Na ang kapalaran niya talagang hindi siya pinalad na makalasap man lang ng kaalawanan sa buhay. Hallelujah. Hindi siya pinalad, mga minamahal, na mamuhay ng normal katulad mo, katulad ko. Diba? Araw-araw. Kumbaga, nakikiramdam siya sa kanyang kalagayan. Ang pinakiramdam ay ang kanyang tiyan. Yan ang malaking problema niya, yung kakainin niya araw-araw. Kaya mapalad si Lazaro kung ang pintuan ng mayam ay bukas. Sigurado may mumo siyang mapupulot. Diba? Ay kung wala, alam niyo mga minamahal, diba? Sa bagay, ang mga mayaman naman, walang pakundangan sa pagkain yan. Na? Walang pakundangan sa pagkain, kahit mayroon pa. Halimbawa, inasal, inasal. Ang mayaman, pagka kumain, medyo pakimi-kimi pa yan. Kahit may laman pa, hindi na sinisimot. Ay tayo! Diba? Dahil bihira tayo makatikin ng mga inasal. Kahit buto, dilaan pa natin. Di ba? Masarap naman yun. Yung iba, daming tira. Ay, mayayaman, walang pakundangan yan. Siyempre, pag mayaman ang isang tao, pag nag-ulam yan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami. Nandiyan pa kayo? Amen. No? Hallelujah. Bakit? Nung ako po'y nakasabay sa pagkain ng mayaman sa Cavite, sa Naing, yung ilalim ng building, supermarket nila, yung second floor simbahan nila, at restaurant. Yung pamilya nila na nandun nagkatipo ng araw na yon, ay nandun din kami. Sinama ko ng kaibigan ko, Pastor, kain tayo. Kako nakakain niya. Hindi. Mga kaibigan ko to. Hindi, wala akong magawa. Wala akong mga kainan dun eh. Ay di kain. Doon sa mahabang lamisa, ang daming pagkain. Ay, siyempre mayaman eh. Kakoy, pag mayaman pala, ganito. Pero alam niyo mga minamahal, challenge ko lang, pag kayo yumaman, huwag naman yung pabasta-basta na maraming masasayang. Daming tao na hindi kumplito ang pagkain. Amen? Sabi nga sa inyo, magsinop tayo eh. No? Magsinop tayo. Hallelujah. Para makatulong tayo sa iba. Hallelujah. So, si Lazaro, yun ang kanyang kalagayan. No? Wala siyang magawa. Yun yung kapalaran niya. Pero sa gitna ng kahirapan ni Lazaro, mga minamahal, sa gitna ng kanyang kahirapan, no? Hindi lang siya namatay dahil sa mga sugat. No? Maaring si Lazaro namatay dahil sa gutom na rin. Pero tiyak ko, no? Na isa sa kamatayan ni Lazaro, rabies ng aso. Nandiyan pa kayo? Bakit, Pastor Rabies? Sa Bible ba yun? Wala. Pero pansin yung Biblia. Araw-araw si Lazaro nandun sa mayaman
nakikipag-agawan sa mga aso sa mumo. At dinidilaan ang kanyang sugat. Ano ang sabi ng mga eksperto, ng mga doktor, ng mga veterinaryo? Diba? Delikado. Pag may sugat ka at madilaan ng aso, ay rabies nun. Ay di namatay si Lazaro sa rabies. Akin-akin lang yon. Nandyan ba kayo? Hallelujah. Pero anuman ang kamatayan ni Lazaro, yun ang itinakda ni Lord sa kanya. Para ano? Para ipakita, kapatid, mga minamahal, na ang tao ay mamamatay, anumang uri niya at kalagayan niya sa buhay, mayaman at mahirap, darating ang kamatayan. Yan ang katotohanan. Amen. Ibig sabihin, walang pinipili ang kamatayan. Hallelujah. Pero, ang mamatay na ikaw ay may Diyos at Panginoon sa puso mo. Kahit mahirap ang buhay mo dito sa lupa, kapatid, ang kagandahan, si Lazaro, ang sabi ng Bible, nang siya'y namatay. Hallelujah. Sabi ng Biblia, it came to pass that the beggar died, that he was carried away by angels into Abraham's bosoms. Hallelujah. So, namatay si Lazaro. Inilipat siya ng Diyos sa isang lugar, sa isang kalagayan na mainam at pinakamaganda sa mga tao may takot sa Diyos. Abraham's bosom. Yun ang katawagan sa lumang tipan. Na ang pag ang tao ay namatay, ay dinadala sa sinapupunan ni Abraham. Kaya, sa bagong tipan, sa parabolong ito ng ating pong Panginoon, namatay si Lazaro, dinala ng mga anghel. Hallelujah. Kaya nga manalangin kayo sa inyong anghel. Naniwala ba kayo na kayo bawat sa atin may anghel? Sabi sa Bible eh. Sabi sa Bible, Psalms 91. May mga anghel tayo. Hallelujah. So, ngayon pa lang, panalangin natin. Pag dumating ang panahon na tayo'y kunin ni Lord, na yung mga anghel ng Diyos, dadalhin tayo doon sa paraiso ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sabi dyan, he carried away by angels into Abraham's bosom, and the rich man also died, and was buried. Namatay din ang mayaman, ngunit siya'y inilibing. Hallelujah. Ang mayaman ng namatay, walang anghel na nagdala sa kanya. Inilibing siya. Hallelujah. Inilibing ang mayaman. Ngunit, mayroong lugar sa mga taong namatay na makasalanan na kung tawagin po ay Hades. Amen. Kaya nga, ngayon, makita po natin, dito papasok yung tinatawag na intermediate state ng tao pag namatay. Bakit? Kasi wala pang ayon sa pag-aaral, wala pa namang presente, wala pang tao na nandun sa dagat-dagatang apoy. Wala pang tao doon sa impyerno. Hello? Ang taong namatay na matuwid ay nandun sa paraiso. Pag ang tayo namatay ay nandun sa Hades, yung makasalanan. Kaya ang tawag dito ay intermediate state. Yung pagitan
ng kamatayan at ng tinatawag na final judgment. Ngayon, ang tao wala pa sa tinatawag na final judgment. Kaya mayroong lugar na para sa kanila. Hallelujah. Kaya tiyan po natin mga minamahal, ang mga lugar na kinalalagyan ng mga namatay, ng mayaman at si Lazaro. Hallelujah. And was buried and in Hades. Sabi diyan, he lifted up his eyes being in torment. Ang Hades, yung kalagay ng mayaman, it is a place of torment. Ibig sabihin torment, lugar na kung saan ay naghihirap siya. Lugar na kung saan siya ay nagdurusa. Alam niyo mga pinagdurdusahan ng mayaman. Hallelujah. Yun po ay bunga ng mga bagay na kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa. Ang lugar na kinalalagyan ng mayaman ay resulta, epekto ng kanyang mga ginawa, ng kanyang kapabayaan. Naging pabaya siya. Wala siyang malasakit sa mga aba. Wala siyang awa sa mga mahihirap. Wala siyang awa sa mga pulubi. Wala siyang malasakit. Wala siyang pagmamahal sa mga katulad ni Lazaro. Hallelujah. Kanya nga't mga minamahal noong siya'y namatay. Ano ang naging bunga at resulta noong siya'y namatay? Nandun siya sa lugar ng pagdurusa sa Hades. Hallelujah. So, ang lugar na kinalalagyan ng matuwid at ng makasalanan, kung tawagin po, mga minamahal, sa wikang Griego is, Hebrew, Sheol. Sa Griego, sa Greek word ay Hades. So, yung Sheol, Abraham's bosom, at yung kabila na kinalagyan ng mayaman ay Hades. Hallelujah. Ngayon, tayo po natin mga minamahal. Sabi diyan, and he cried out, sa verse 24, he cried out, siya ay nanalangin. Umiyak kay Abraham, amang Abraham, have mercy on me. Kita po natin mga minamahal, ang sigaw ng mayaman kay Abraham, amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. So, ibig sabihin, ang kanyang lugar na kinalagyan ay kahabag-habag. Lugar na kailangan niya ang habag ng Diyos. Habag ni Abraham. Kaya nga ang kanyang panalangin, amang Abraham, na mahabag po kayo sa akin. Hallelujah. Have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this plain. Hallelujah. Kita po natin mga minamahal, for I am in anguish in this plain. Ibig sabihin, yung Hades na kinalalagyan ng mayaman ay may apoy na nagliliyab. Kapatid mga minamahal, palawakin po natin ang ating isip. Hindi pa ito yung lake of fire.
Hindi pa ito yung impyerno na final destiny ng mga makasalanan at ni Satanas. Ito'y sa Hades pa lang, mga kapatid. Hallelujah. Lugar na kung saan nagdurusa ang tao. Lugar na kung saan ang tao ay siya ay pinahihirapan. Siya ay naiinitan. Hallelujah. Sa apoy. Hallelujah. Na pansamantalang kinalalagyan ng mga makasalanan. Kaya nga, ang kanyang prayer, mahabag si Abraham sa kanya. Hallelujah. Ano ang kanyang kahilingan? Si Lazaro ay utusan ni Abraham para isawsaw sa tubig ang daliri niya. Yung dulo lang. Para idikit sa kanyang dila. At siya ay malamigan. Alam niyo, dahil siya ay nahihirapan, nainitan. Kapatid, mga minamahal, anong hirap ng kanyang kalagayan? Yun ay patikim pa lang, mga kapatid. Patikim pa lang yun. Pero tandaan po natin, pag ang tao ay naroon sa Hades, automatically, mga minamahal, wala siyang pagkakataon para lumipat. Bakit? Ang tugon ni Abraham sa kanya, hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi pwede. Sabihin mo, kapatid, imposible yan. Imposible mga kapatid. Sabi sa Bible. Tapo natin. Ano po? Hallelujah. Kahit anong kanyang pakiusap, mahabag po kayo sa akin. Pakiusap, pwede bang utusan mo si Lazaro? Hallelujah. Sapagkat ako ay nahihirapan dito. But Abraham said, son. Ganda rin, no? Parang, yung tawag sa kanya na Abraham, anak. Anak, di naman eh. Hallelujah. Anak. Alam niyo mga minamahal, pwede natin isipin, pare ang mayamang ito, backslider. Nandyan po kayo? Ibig sabihin, nagkaroon din ng pagkakataon na maglingkod. Kaya sabi ng bayan, anak eh. Sabi niya, anak. Son. Alam niyo, pag tinawag tayo ni Abraham na anak, may dating po yun. Ibig sabihin, maaaring naglingkod ka rin ng 1, 2, 3, 5 taon sa Panginoon. Then, nanlamig ka, nag-backslide ka, nagtampo ka kay pastor. Hallelujah. Hindi ka nabati ni pastor kasi, hindi ka nakita ni pastor, malabo ang mata ni pastor eh. Alam niyo yun? May time nga eh. Papunta ako dito, nakamotor. Kahit ganito ang mata ko, nakamotor pa ako eh. Maya-maya, may nagbahati sa akin, ay pastor, ako. Paglampas, inisip ko, sino kaya yun? Sabi ni pastor sa akin, kilala mo yun? Hindi nga eh. Kaya mga kapatid, pasensya kayo pagka nagkasalubok tayo sa daan na hindi ko yung nabatit ng ngitian ha. Bakit? Sa totoo lang, tinititigan ko ang tao ng maayos para makilala ko. Pero pag hindi ko kayo natitigan ng maayos at malapit, hindi ko kayo mamukhaan. Yan ang katotohanan. Hallelujah. Nagkakaintindihan po tayo? Yan. Mabuti naman. Hallelujah. Imposible! Hallelujah. Sabi ni Abraham, son, remember. Yan. Kaya nga, dapat ang team song natin, remember me. Remember. Sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Hallelujah. That thou in thy lifetime receive thy good things. Oo nga naman. Sa tanang buhay mo, anak, nagtamasa ka ng mabubuting mga bagay. Hallelujah.
Yung pagyaman pala, mabuting bagay yan. Ayon kay Abraham. Nandyan pa kayo? Anak, alalahanin mo, sa tanang buhay mo, tumanggap ka ng mabuting mga bagay. Hallelujah. Kaya, yung kalagayan natin, dapat maalala natin at lalo nating pasalamatan at paglingkuran si Lord habang tayo nabubuhay. Amen! Hallelujah! Remember that thou in the lifetime receivest thy good things and Lazarus in like manner evil things. Masama ang nangyayari kay Lazaro. Hindi maganda ang kanyang buhay. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tama nga naman. Pero mo, no? Araw-araw, nagugutom ka. Hallelujah. No? Yung pagiging pulubi ni Lazaro, talagang pulubing-pulubi. Hirap na hirap talaga. Bakit? Himumula nga ang kanyang hinihintay. Yan lang pag-asa niya. Sa mayaman, may mahulog na momo. Hallelujah. Buti kung mayaman ay maisip na habang kumakain ng fried chicken ay kalahati lang o itapon na doon sa doon si Lazaro. Ay kung hindi, sabi kay Lazaro itapon ay doon sa mga aso niya, ay mas mahal ng mayayaman ang aso kaysa sa tao. Nandyan pa kayo? Di ba? Yung mga mayayaman na may alagang aso at yung aso na yon ay talagang tinatabi pa sa kama. Di ba? Nakapampers pa araw-araw. Nakadamit pa. Nakita kayo ng aso niya sa screen na nakapalda ng sexy. Nakaangkas sa may-ari na sa kanyang bisikleta. Nakagaya, no? Wow, sexy ng aso, oh. Nakapalda. Alam niyo mga minamahal, mas gugustuhin ng mayaman yung aso pa kayo kaysa kay Lazaro. Hindi niya naisip, may hangganan ang buhay. Amen. May hangganan ang lahat ng bagay. May hangganan kung ano ang mayroon siya. Diba? Nung siya'y namatay, naisip ba niya na ang kanyang kayamanan ay madala niya sa kabilang buhay? No. Nung siya'y namatay, lahat ng kayamanan niya, naiwan niya. Siya lang. Kaluluwa lang niya, nag-iisa, solo flight, papunta doon sa Hades. Kahit 5, wala siyang nadala. Kahit isang damit na maganda, wala siyang nadala. Kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Anong kailangan ng mayaman? Tubig lang. Para lang maalwanan ang kanyang kalagayan. Hallelujah. Tubig lang. Nung siya ba'y nasa lupa, naisip niya si Lazaro painumin ng tubig. Tingin ko mga minaman, hindi niya maalok ng tubig si Lazaro. Hallelujah, hindi niya mabigyan ng pagkain eh. Tubig pa kaya? Mga minamahal, kaya nga sabi ni Abraham sa kanya, hallelujah, hindi maganda ang natanggap ni Lazarus siya sa lupa. But now, here he is comforted and thou art in anguish. Inaalis siya dito, ikaw naman ay nagdurusan dyan. Hallelujah. Pangalawa, rason ni Abraham, besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed. Mayroong pagitan sa atin. Yun ang masakit. The intermediate state ay mayroong pagitan. May boundary. Hallelujah. May bangin sa pagitan natin. Hallelujah. At sabi ni Abraham sa kanya, that they that would pass from hence to you may not be able. Hindi pwede kang pumarini at hindi pwedeng pumarian ang nandito. Kaya nga, walang lipatan. Amen? Walang lipatan.
Kahit si Abraham, wala siyang magawa. Bakit? Inilagay ng Diyos ang pagitan sa dalawang taong namatay, mabutit masama. Na yung nandun sa hadis ng pagdurusa, hindi pwedeng lumipat doon sa kinalalagyan ni Lazaro. At ang nandun sa paraiso, hindi pwedeng lumipat doon sa hadis. Kaya nga, imposible. Hallelujah ang sinasabi mo. Hallelujah. Kahit may sausaw ni Lazaro ang kanyang daliri, hindi naman pwedeng pumunta si Lazaro doon. Amang Abraham, sandali lang. Punta ako sa mayaman. Diba? Dali ko siya ng tubig. Hindi pwede. Hindi pwedeng ang mayaman, Amang Abraham, pwede ba? Pwede bang magpalamig ako dyan? Kasi naka-aircon si Lazaro. Ako dito ay tiis lang sa electric fan. Mabuti ka ba electric fan? Wala nga eh. Kaya nga nagdurosa siya eh. Kahit ano, wala. Amen. Kahit electric fan, wala. Alam nyo yon? Pag mayaman ka, at nandun ka sa hadis, kahit electric fan, gusto mo magpalamig, wala. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, sabi dito, at pakiusap na ng mayaman, na and that none may cross over from hence to us. And he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come unto this place of torment. Amang Abraham, kung hindi pwede, pwede baga? Si Lazaro mabuhay na lang mula sa patay. Pabalikin sa lupa para pangaralan. Mayroon pa akong 5 kapatid na mga lalaki. Isipin natin mga minamahal. Kung ang taong namatay ay wala na, isipin natin ang mayaman. Patay na ang mayaman. Pero bakit? Ang concern niya, pamilya niya. Nandyan pa kayo? Kung patay na, kung pagkatapos ng kamatayan ng tao, ayon sa paniwala ng iba'y tapos na ang lahat, wala na. Bakit ang mayaman? Patay na, nandun sa hadis. Pero may malasakit siya sa pamilya niya. Hallelujah. Ibig sabihin, pagkatapos ng buhay natin dito, hindi tapos ang lahat. Nagpapatuloy ang buhay ng tao doon sa kabila. Sa hadis o sa piling man ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, nakiusap siya eh. Bakit? Gusto niyang pabalikin sa Lazaro sa lupa kasi mayroon siyang 5 kapatid na mga lalaki. Para mapangaralan sila. Para hindi daw sila umabot sa lugar na aking kinalalagyan. Alam niyo yon? Yung patay ang nananalangin sa buhay. Hello? Kaya pag pista ng patay, huwag kayong magsindi ng kandila at panalangin yung patay. Bakit baliktad sa Biblia? Yung patay natin ang nananalangin sa atin na sana tayo na buhay ngayon ay huwag tayong makarating doon sa kung saan nandun siya. Bakit? Hindi natin alam. Maliban ko ang ating mahal sa buhay, ang tatay natin, kapatid natin ay namatay, ay nakita natin na naglingkod sa Diyos. Walang duda sa langit yon, sa piling ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang mga namatay na makasalanan, nananalangin sa buhay na sana maborn again. Mabago ang buhay. Mabago ang pananampalataya. Maglingkod sa Diyos. Pakinggan ang sabi sa Biblia, ang mga sulat ni Moses, ang mga sinulat ng mga propeta.
Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ang mayaman, gano'n na lamang ang kanyang pakiusap kay Abraham. Pero hindi pwede. Bakit? Kung hindi nila paniwalaan ang salita ng Diyos, ang mga sinabi at sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniwalaan ang isang patay at muling nabuhay. Totoo, mga kapatid. Totoo. Maraming taong namatay at nabuhay at nagpatotoo. Sa mga crusade pa ginagamit noong araw, 1980s, 1990s. Hallelujah. Kapatid ng isang pastor, taga San Jose Occidental Mindoro, namatay. Mananampalataya yan, Christian. Born again Christian, namatay. Nabuhay. O sa mga crusade nung araw, sa mga barangay, sa mga bayan-bayan, crusade ng mga pastor. Bago magminsahin, may testimony time, patotoo. Patotoo yung kapatiran. Ako'y namatay. At nabuhay. Testimony siya. Kung ano ang pinapagawa sa kanya ni Lord. Pero alam niyo mga minaman, ang tao. Pag napakinggan nila, niwala ka dyan. Kanya-kanya lang yan. Ang tao hindi maniwala. Kahit isang patay na muling nabuhay at magpatotoo, hindi naniwala. Kung mayroon man, bilang sa daliri. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos, paniwalaan natin. Amen? Salita ng Diyos, paniwalaan natin. Diba? Kahit si Mary Baxter, nabasa niyo ang aklat ni Mary Baxter. Mary baga, no? Mary Baxter. Testimony niya, siya'y namatay. Dinala siya ng Panginoon sa langit, dinala sa impyerno. Nabasa niyo, may aklat yan Mary Baxter. Hallelujah. Ang tao, pag binasa, binabasa ng tao, pero kung mayroon bang naligtas at mayroon bang niwala, ilan lang. Ang pinaka-importanting paniwalaan natin, the Word of God. Salita ng Diyos. Amen. Kailangan paniwalaan mo, sampalatayanan mo. Ibig sabihin, hindi pa natin naranasan ang kamatayan. Maniwala ka na pag namatay ang tao, may lugar si Lord na pagdadalhan sa atin. Isa ang sigurado, pag Kristiyano ka, pag bago ka, pag born again ka, doon ka diretso sa paradise. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaya, nang namatay si Kristo, diba Abraham's bosom, sinapupunan ni Abraham, nang namatay si Kristo, ano sabi ng Bible? Pumunta siya sa puso ng lupa at nangaral. After 3 days, siya'y bumangon mula sa mga patay. The Bible says siya'y nagdala ng maraming bihag. Anong ibig sabihin nun? Yung nandun sa Syol na mga banal, kasama si Lazaro, yung mga namatay bago dumating si Kristo na may pananampalataya mula kay Abraham, nandun sa Syol. Pagbangon ni Kristo mula sa mga patay, inilipat niya ang mga banal doon sa paradise. Bakit? Yun ang sabi niya sa isang pusakal na kriminal na nakiusap sa kanya.
Panginoon, kung tunay kang anak ng Diyos, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Ang sabi ni Lord sa kanya, anak, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Ibig sabihin, ang mga namatay at mamamatay, mga kapatid, ang punta natin, ang pagdadalhan sa atin ng mga anghel ay ang paradise sa piling ng atin pong Panginoon. Ang makasalanan, still doon sila sa Hades. Kaya nga, simulan natin sa buhay natin. Ayusin natin buhay natin, ayusin natin sarili natin, ayusin natin paglilingkod natin. Bakit? Walang second chance pag namatay ang tao. Amen? Kung may second chance si Lord, ay di sana binigyan ng pagkakataong mayaman. Andyan pa kayo? Binigyan ng pagkakataon. Ang tsansa natin para makarating sa paraiso ngayon. Kaya nga, ang Bible hayag, ang salita ng Diyos ay hayag para sa atin. Para ano? Wala tayong maging rason kay Lord. Wala tayong maging dahilan. Lord, hindi ko alam yan eh. Nandiyan pa kayo? Amen. Alam na alam natin. Lagi ang tinuturo sa atin. Kaya nga mga minamahal, salita ng Diyos. Sabi ni Abraham, nandun ang mga sinulat ni Moses, nandun ang mga sinabi ng mga propeta, salita ng Diyos. Ang may kapangyarihan para baguhin tayo ng Panginoon at tayo'y makarating doon sa langit. Palapakan natin si Lord. Tayo po ay magsitayo. Hallelujah. Tayo po ipansamantala, magtatapos sa atin pong gawain ngayon pong umaga. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin. Glory, glory to God. Hallelujah. So, pasensya kayo, tinabot tayong alas 12. Nandiyan pa kayo? Aba, ako humingi ng pasensya. Hallelujah. Minsan naman tayo, abutin alas 12. Amen? Tuwing linggo, alas 9 tayo pumunta. Kulang, deficit pa nga tayo kay Lord eh. Lugi pa si Lord sa atin eh. Amen? Hallelujah. No? Isipin na, lugi tayo. Inabot tayo. Lugi si Lord sa atin. Kulang pa ang oras ng ating paglilingkod kay Lord. Amen? Hallelujah. Kung pwede nga, isang buong araw ng linggo ginagawa ng iba yan. Pero salamat sa ating Panginoon. Alam ko, mga minamahal, sapat na maiksi man o mahaba na ating mapakinggan ang salitang Panginoon. Kung ito ay hindi natin itatanim sa ating isip, sa ating puso, baliwala ang mga bagay na ginagawa natin. Amen! Itanim natin sa puso natin. Hallelujah. At hayaan natin si Lord, baguhin tayo. Baguhin niya ang ating puso at kaisipan at ang ating buhay. Dati ang araw, makikita natin si Lord mukhaan sa langit. Hallelujah. Glory, glory to God. Ama naming banal, salamat po. Salamat sa mga katotohanan. Totoo, Panginoon, ang aming buhay ay may hangganan. Ang aming lakas, ang lahat sa buhay natin ay may limitasyon. Kaya nga, anuman ang mga bagay na aming makamtan sa mundong ito, lahat ng ito, Panginoon, ay para lang dito sa lupa. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kaming pananampalataya. Higit pa sa ginto. At ang pananampalatayang ito ay patuloy mong i-purify dakilang Diyos.
patuloy mong pakalinisin, pakabanalin, dakilang Ama. Mabago ang aming buhay. Mabago ang aming kaisipan. Mabago, Panginoon, ang aming buong pagkatao. At maihanda namin ang aming sarili sa panahon na itinakda mo para sa amin. Lord, naniniwala po kami habang kami naglilingkod sa inyo na may katapatan, na ang inyong mga anak dakilang Diyos ay nakatalaga para bigyan mo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na mahaba para makapaglingkod pa kami at marami kaming magawa para sa inyo. Lord, salamat sa buhay na mayroon po kami. Nawa, makadama kami ng galak at kasiyahan. Na lagi kaming magpasalamat sa inyo sapagkat ang buhay na ito ay buhay na kaloob mo para sa iyong mga anak. Lord, salamat po. Ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo ang bawat kapatiran. Ang kanilang mga ginagawa, pagpalain mo, dakilang Diyos. At pasaganain ang kanilang buhay habang kami ay nasa lupa. Subalit, Panginoon, hindi namin dapat kalimutan na ikaw ay dapat maging pangunahin at aming mapaglingkuran ng totoo sa aming buhay. Sapagat higit na mainam at higit na dapat na ipaghandaan ang panahon ng aming pagharap sa inyo. Salamat po. Pagpalain mo at ingatan ng mga bata, kabataan at mga magulang. Bakuran mo kami ng iyong banal na dugo. Salamat. I-bless mo ang bawat pamilya at ang aming mga anak, dakilang Diyos. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Magandang tanghali po. God bless you.